Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap na ang alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyo man, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita, araw po ng Huwebes. 23 sa buwan po ng July 2026 mga kasama, kumusta mga ka-idol, mga karadyo man? Kami po yung maasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6. Sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyo man sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na Cotabato City, sa napakarami po mga kaganapan, mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning, si Radyoman Nathan Kilaton ang nagbabalik at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Convergence Caravan ng BARM at ng National Government pinangunahan kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Chief Minister Abdurrahman Samigang BARM makakuha Una sa lahat, headlines. 3.4 bilyong pisong halaga ng pondo inilaan para po dito sa Convergence Caravan kahapon dito sa 6ID at dito sa Bangsamoro Government Center. Una sa lahat, headlines. Halalan sa September 14, 2026 para dito sa First BARM Parliamentary Election. Tuloy na ayon pa kay President Bongbong Marcos Jr. Una sa lahat, headlines. Isang isang paralan sa Cotabato City nagdigatibo sa anumang uri ng pampasambog matapos na makatanggap ng bomb threat kagabi. Una sa lahat, headlines. Isang ama ng tahanan kritikal matapos na madisgrasya, masakot sa vehicular accident sa Dato din Sinswat. Una sa lahat, headlines. Isang kambal nasugatan matapos na mabiktima ng pamamaril ang kanilang ama sa bayan po ng Ampatuan, na kung saan ay maswerte itong nakatakas, ngunit yung kanyang kambal ay natamaan. Una sa lahat, headlines. 26 na loose firearms sa voluntaryong isinuko sa PNP sa Lanao Sur. Una sa lahat, headlines. Drug suspect arestado, baril granada na sabat naman sa bayan po ng Libak. Una sa lahat,
Headlines. 170,000 na halaga ng droga na aresto din o nakuha din sa dalawang suspect sa bayan po ng Pandag sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat. Headlines. 50 pabahay sa Camp Darapanan na formal lang ipinamahagi sa mga benepisaryo. Una sa lahat. Headlines. Samkit sa program ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. na mahagi ng 2,000 sako ng bigas sa Marawi City. Una sa lahat. Headlines. 14.5 milyong scholars assistance sa pinamahagi ng MOST BARM sa Bangsamoro students. Una sa lahat. Headlines. 25 taong rido sa Datopiang wakas o winakasan na sa pamamagitan ng peace settlement. Una sa lahat. Headlines. Bangsamoro DRM Operation Center isinailalim sa red alert dahil sa bagyong si Kuyapo at Habagat. Una sa lahat. Headlines. 1,056 o 156 na estudyante ng Jamiat Cotabato makikinabang sa educational subsidy ng City LGU. Una sa lahat. Headlines. Balitang nasyonal sa ika-9 na araw ng impeachment trial ni BP Sara Duterte kahapon. Itong witness ng prosekusyon na si NBI Director Matibag natapos ng cross-examine ng defense sa kanya kahapon. Una sa lahat. Headlines. Bagyong Kuyapo pumasok na po sa FAR na siya pong magbibigay ng pag-ulan sa Luzon at sa iba pang parte ng bansa. Una sa lahat. Headlines. Balita naman na sa Bayong Dagat, France, naging kauna-unang bansa sa EU na magpapatupad ng mahigpit sa mga bata na gumagamit ng social media. Una sa lahat. Headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyuman. Welcome sa unang radyo ng balita. Ngayong mabasa, maulan na umaga po ng Webes. Kagabi pa nakakaranas na ng mga pag-ulan hanggang sa mga sandali ito mga pag-ambon. Basa ang kalsada kaya sa mga driver, paalala po natin na iwas sa pagpapamaneo ng mabilis. Dahan-dahan lamang po. Dahil sabi nila, pasasaan ba at makakarating din kayo sa inyo pong paroroonan. At sa inyong pagdating sa bahay, meron po naghihintay na mahalin nyo sa buhay. Kaya hinahinay, lalo na sa mga bus driver, mga van driver po natin, sa mga PUB na may mga pasayerong marami pong buhay nyo pong dinadala. Hinay-hinay lamang dahil may bagyong pumasok na po sa FAR si Kuyapo, na kung sana ay magpapalakas pa ito dahil sa habagat natin pong nararanasan. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM at the same time sa ating Facebook page live. Good morning, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Good morning sa mga suki natin na nagkakape sa mga sandaling ito. Diyan sa bahagi po ng Mega Market, sa mga tendero-tendera natin ng gulat na kari at isda, sa atin po mga sa Bagsakan area, sa murang lamas, murang isdang tabang, good morning. At sa atin pong mga magsasaka at atin pong mga maging isda na busy sa mga sandaling ito, sa paghuli po ng mga isda sa Iliana Bay, at dito rin po sa bahagi po ng Ligwasang Mars. Good morning! Kay June Pius Jefferson, kay Saada Abdullah ng Apatuan, kay Dato Tuguto ng SPDA, kay Miss Bonco ng Qatar at kay Cecil Cordero ng Kitubod, Libungan.
Sa North Cotabato, kay Sally Abdul Karim, kay Jeneline Porras Magallanes sa bayan po ng Nuro Opi, at kay Abdul Bayan Nawal Tulansi, good morning sa Carmen. Kay Main Masukat Akan, good morning daw sa Tagig area sa kanyang misis na si Hadja Minda Nurain Pika Akan. Sukran DXMY kay Sam Motor Car, good morning from CDO. Pabati kay Kuya Jess Torero ng from Sami Icon. Aba, good morning Kuya Sami, kay si Bay Adam at kay Dolan Hachwala Jr. Sa area po ng college area dito sa Cotabato City. Kay Dara Uyaw, kay Hainudin Haloy, Hailon, at kay Ma'am Fatima Otto Abdullah Ayab sa Esteros dito sa Cotabato City. Dumako tayo sa detalye po nating balita, mga kasama. Malugod na tinanggap ni BARM Chief Minister of the Ropa sa Migambar Makakuwa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon sa kampo ng 6th Infantry Campilan Division sa Maguindanao del Norte para po dito sa National Government, Bangsamoro Government Convergence Program. Layunin ng programa na pagsamahin ang mga serbisyo, ayuda at mga proyektong pangkaunlaran ng pamalaang nasyonal at ng Bangsamoro Government para sa mga komunidad sa buong Bangsamoro Region. Isinagawa rin ang aktibidad ng sabay-sabay dito sa Bangsamoro Government Center. Kaakibat ng programa ng inisyatibong Bawat Bayan Makikinabang ng National Government at mas matatag na Bangsamoro ng Bangsamoro Government, dumalo rin sa naturang aktibidad ng mga opisyal ng pamahalaan ang 5 gobernador dito sa probinsya at iba pang mga nakabenepisyo dito sa naturang ayuda na ibinigay ng ating Pangulong Marcos. Sa kabuang halaga ng mga ipinatupad na proyekto at ayuda, humigit kumulang nasa 2.9 bilyon ang nagmula sa Bangsamoro Government, habang mahigit naman sa 433 million naman ang nanggaling sa National Government. Ayon pa kay President Bongbong Marcos Jr., nasa 34,000 na nakababa natin sa bansa ang nakinabang dito sa naturang programang Convergence. Bawat bayan makikinabang ng national government. Unang radyo, unang balita. The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, all the officials of BARM led by the Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, the Bangsamoro Transition Authority Speaker Mohamed Yaqub, and the other members of Parliament who are here with us today, BARM Ministry of the Interior and Local Government Minister Jordan Bayam, BARM Local Chief Executives present, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. As we gather here today, we reaffirm the enduring partnership between the national government and the Bangsamoro government. It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino. In support of this aspiration, we have implemented the Bawat Barangay Makikinabang program, through which each barangay in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao will receive 200,000 pesos. Of the 200,000 pesos, 100,000 is allocated for educational assistance, recognizing that every child deserves the opportunity to learn and to realize their fullest potential. The remaining 100,000 pesos is designated for key priorities identified by local communities. The 100,000, the first 100,000
for what we now have come to call around the country President's Unang radyo, unang balita. Nagpasalamat naman na taos puso naman nagpayag ng pasasalamat si BARM Chief Minister Abdurrahman Samig Bar Makakuwa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paglaan ng oras para lang bumisita dito sa Bangsamoro Region sa kabila ng kanyang busy schedule at maigpit na mga responsibilidad para sa bayan. Binigyan din pa ni Chief Minister Makakuwa na ang presensya ng Pangulo ay napakalaki ng kahulugan sa mahalagang okasyon para sa mga residente dito sa Bangsamoro. Ayon pa kay Makakuwa, nagsama ang BARM government at national government upang magkaisa at magpagsasamahin ang mga resources upang maihatid ang mga pangunahing serbisyo sa mga tao na magpapabuti ng kanilang buhay at magpapahusay ng paghahatid ng serbisyo. Unang radyo, unang balita. Of the Bangsamoro government, I pay my highest courtesies to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., the members of the cabinet who are present today, led by the Special Assistant to the President, the honorable members of the Parliament, led by the Speaker, Muhammad Yaqub, the ministers who are also here today, some very important persons to us, the local government, led by the 5 governors of BARM Autonomous Region, Muslim Mindanao, and also the mayor of Cotabato City is also here today. Fellow public servants and our beloved Bangsamoro people. At the outset, the Bangsamoro government would like to express its heartfelt gratitude to our President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., for taking the time to visit our beloved region. Even amidst your busy schedule and the demands of your responsibilities. Indeed, your presence at this significant occasion means a lot to the Bangsamoro people. I am indeed honored to welcome His Excellency and different ministers and cabinet who are with him of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We gathered here today to converge as one and to pool our resources together to deliver the essential service to the people that will improve their lives and enhance the delivery of services by enabling our government offices in our region to perform their mandated functions. Unang radyo, unang balita. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matutuloy ang first BARM parliamentary election na naka-schedule ngayong darating na September 14, 2026. Ayon pa sa Pangulo, sapat na ang mga legal at mga administratibong hakbang upang matiyak ang maayos, kapanipaniwala at inklusibong halalan na magbibigay daan sa pagkakaroon ng unang halal na miyembro po ng Parliament. Idinin niya ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapayapaan at pag-unlad dito sa Bangsamoro Region. Radyo mo nationwide. law following the Supreme Court's ruling on the territorial composition of BARM. These provide the necessary legal and administrative adjustments to ensure an orderly, credible, and inclusive electoral process. Consistent with this objective,
The first Bangsamoro parliamentary election was rescheduled to the second Monday of September 2026. We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. This provides the BARM government sufficient time to implement the court's decision while upholding the autonomy and democratic aspirations of the Bangsamoro people. Our commitment also extends to preserving the religious and cultural traditions of our Muslim brothers and sisters. Through the Iftar program, Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximo ay ganap ng alas 5:19 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Daming nakinabang kahapon na sa Convergence Caravan program na isinagawa dito sa Bangsamoro Government Center at dyan din po sa kampo po ng 6th Infantry Kampilan Division. Ating tunguin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan sa Radyoman.webs. Dahil kagabi isang school sa Cotabato City ang di man nakatanggap ng bomb threat. Pero ito po ay nag-negatibo matapos na suriin ng bomb squad ang buong compound ng naturang paaralan. Kung saan ito ating alamin sa detalye sa Radyoman.webs abang Ronda Presinto. Kinumpirma ng City PNP na negatibo o false alarm ang naiulat na umano'y ma-eksplosibo o bomba sa compound ng J. Marcos National High School na naganap alas 7:02 ng gabi-kagabi sa bahagi ng Mother Barangay Poblacion, Cotabato City. Sa pagresponde ng tropa ng PNP EOD K9 o Bomb Squad, PNP Station 1 at Marine Battalion Landing Team 6 ng Philippine Marines, halos 3 oras nilang sinuyo ng buong pasilidad pero wala silang natagpuan na umano'y pampasabog. Ayon sa ulat, may mga screenshot na nakapangalan naman kay MJ Lee na di umano'y membro ng isang monofront at nagmensaheng papasabugin ng paaralan pagsabit ng alas 9 kapag nasa loob na ng campus sa mga estudyante. Samantalang sina Naomi Alamada at isang Gaul Halbil na nagbabanta ng pagpapasabog sa umano'y IED ay nakuha rin ng screenshot kung saan kasama mga ito sa iimbestigahan. Posibleng pananakot ang mga kumakalat na mensahe sa mga paaralang pasasabugin. Makarang makatanggap ng report ng otoridad na idadamay rin umano ang kalapit ng mga bayan at probinsya. Nakipag-ugnayan na ng City PNP sa Police Regional Cybercrime Unit para matukoy at masampahan ng kaso ang nasa likod ng mga pangalang kumakalat ngayon sa social media. Pinaalalahanan naman ng otoridad ang lahat na mapagbantay sa lahat ng oras, magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang mga kinaukulan upang maaksyonan ang mga kainainalang galaw ng mga taong nasa ating paligid. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Web sa detalye ng balitang yan. Huwag na po kayo magpapakalat ng mga ganyang impormasyon dahil hindi po yan nakakatulong para po sa ating mga estudyante at sa ating mga kaguruan. Tulad kagabi, talagang nilibot nila yung naturang paaralan compound para nang sa ganun mas safe para safety yung ating mga estudyante kapag sila po ipapasok sa araw na ito. Samantala, lalaki naman kritikal matapos na maaksidente sa motorsiklo sa bayan ng Dato din na Sinsuat. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Naisugod sa pagamutan ng isang lalaki matapos masangkot dito sa road accident sa Sitio Tuca, Barangay Tapian, sa bayan ng Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, bandang alas 5 ng hapon kahapon. Kinilala ang naturang biktima na si Rogelio Manalisi, nasa hustong gulang, residente ng bayan ng Upi sa nasabing lalawigan. Ayon sa impormasyon na kalat ng DXY sa pagamutan, sinasabing binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Provincial Road sakay ng kanyang Kawasaki Badja 100 na kulay asul. Pagsapi nito sa lugar ay bigla na lang ito
nito na wala ng kontrol hanggang tuluyan itong samimplang. Sa lakas ng impact nito ay nabago kagulo nito at nagdamo ito na matinding pinsala sa mukha at sa katawan. Agad naman sinakluan ng mga residente sa lugar at mabilis na isinugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan ng lunas. Sa ngayon ay nasa critical na kondisyon pa rin habang patuloy na inaobserbahan ng mga atinding pisisyan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Dato Jul Shabu na sabat naman ng pulisya sa bayan ng Midsayap. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 57 grams ng shabu at nagkakahalaga ng 388,796.80 pesos sa inilunsad na search warrant operation sa Purok 3, Barangay Poblacion 6, Midsayap, North Cotabato kahapon ng hapon. Ipinatupad ang operasyon sa bisa ng inilabas na warrant laban kay alias Toto na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng mga otoridad ang nakuhang ebidensya para sa dokumentasyon habang inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa naarestong individual. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, bayan ng Sultan ng Kudarat may 36 na bagong lifesavers. Sa detalye sa Radyoman Day Simangot. DXMY Tatak Aramen Report. Matagumpay na isinagawa ng Ministry of Health o MOH BARM DRRMH ang 2 araw na Basic Life Support o BLS training sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. 36 na miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT mula sa 13 barangay ang sumailalim sa training sa CPR, choking at paggamit ng AED. Mahalaga ang naturang pagsasanay para sa mga kalahok dahil sila ang mga unang responder sa komunidad. Sa kanilang bagong kaalaman, mas handa na silang magligtas ng buhay habang wala pa ang ambulansya. Ito ay patunay umano ng patuloy na partnership ng MOH BARM at ng lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat para sa mas ligtas at resilient na komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Day Simangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Ma'am Beta Swagabla at kay Bulaw Kalis. Pa-shoutout sa area po ng dito kay Lauren at kay Ate Maria from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Nasser Nanding, good morning sa Langolan, Carmen sa North Cotabato. At kay Abdullah Makakua, good morning from Kabakan. Kay Antelino Mansula, good morning sa Dato Unsay. Kay Sai Taog, Sukran o Mapia Mapita Bang Samoro, Sukran DXMY. Kay Mahoida Akan Mamalapat, good morning sa Kadayangan SGA. At kay LJ Landao sa bahagi po ng Labungan. At kay Bishop Ernie Moral, good morning sa Episcopal Diocese of Southern Philippines. Kumusta po Bishop? At kay Father Elmar Cortel sa bahagi po ng Nuro Upi. Kumusta Fad sa Nuro? Maulan din ba dyan? Kay Minang, good morning. At kay Bayan Makulsum Bitimbang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bay Alabi sa Dato Balabaran. Good morning po sa inyo. Oras natin mga kasama ganap ng 5:28 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Muscleman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti,
puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Cervicare Capsule, kakampi ng bawat babae. Sa panahong ito, nasasabak na ang ating mga kababaihan sa mga pagsubok sa buhay. Isa na dito ang gynecological problem. Andyan ang myoma, cervicitis, irregular menstrual flow, dysmenorrhea, migraine, premenopausal syndromes at iba pang mga discomforts. Cervicare Capsule, gawa sa mga piling women herbs, purong organiko, dumaan sa matinding clinical and scientific technology, walang side effects. Cervicare Capsule, available sa mga drugstores. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh og nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Good morning at happy Labor Day sa mga manggagawang gustong maging bossing, ma-promote at sa mga gusto ng maswaga. Bilib
Babe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Isayos mo yung orasan, oras natin ganap ng alas 5:34 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo po Radyo Man ngayong araw po ng Webers. Ngayon po ay Thursday, mga kasama, mabasa, maulan, makulimlim na umaga. Talagang nagbabadya ang ulan sa mga estudyante po natin na pabaunan po ng kalo, payong, jacket para nang sa ganon. Kung sakali mang uulan ngayong umaga, di po sila mababasa at kung sila po ay uuwi mamayang tanghali, mamayang hapon ay di po sila babasa dahil meron pong tropical storm. Itong bagyong si Kiyapo na pumasok na po sa far at siya pong nagpapaulan sa atin na kung sanay sinamahan pa ito ng habagat. Kaya't ingat sa ating mga estudyante, mabasa ang kapaligiran. Good morning kay Umo Heidi Daod, pa-shout out sa Lanao Sur, sa biyanan ko dyan sa Luya Sultan Kudarat. Good morning sa kina Alia Baligat, Sukran. Kay Matwa Maguda, good morning po sa DXMY. At kay Ahmad Enoch, good morning sa Tenorio Awang Dos. Kay Violet Ningasca Pantuhan, kay Randy Santisas, good morning. Kay Elmer Bong Angeles, good morning daw. Kay Kuya Rael Cordero, Jerry Dimano, Beryl Pascual, Jo Maria Brera, at kay Sir J. Abdila. At kay Siti Baismer, Joer Madag, good morning. Diyan sa area po ng Tapayan, Sultan Mastura, good morning. Kay Kuya June at kay kay Ma'am Ruby Lantaya sa Tapayan, Sultan Mastura, good morning. Kay Sahara Ganoy Oto at sa team Talipapa, kay Sarge Wanday, kay Kuya Rigor at kay Ate Jane, Kuya June Amis, good morning sa inyo pong dyan sa team Talipapa. Sa detalye pa rin po nating balita, mga kasama, nagpapatuloy yung investigasyon ng Ampatuan Impia sa nangyaring shooting incident sa poblasyon ng Ampatuan na kung sana isang ama ng tahanan ng tinarget sa naturang pamamaril, ngunit siya po ay di po natamaan at ang kanyang anak na kambal ang natamaan. Isa dito ay nasa pool habang isa naman ay tinamaan po ng bubog ng salamin. Matapos na ito po ay tinarget na barilin. Ayon pa sa inisyal na investigasyon ng Ampatuan na PNP ni Police Captain Joseph Tamayo, patuloy ang kanilang pangangalap na impormasyon upang makakuha ng CCTV camera at matukoy kung sino na sa likod ng naturang pamamaril sa poblasyon ng Ampatuan. Di rin batid kung ano ang motibo sa naturang insidente. Unang Radyo, Unang Balita. Habang nagkakandak po ng community checkpoint yung ating tropa rito, nang nakarinig po ng tawag sa ating barangay officials na meron nga po naganap na pamamaril doon sa may barangay poblasyon
nung nakaresponde po yung tropa natin ay found out nga po na meron nga pong ganung pangyayari at lumalabas po sa ating paunang investigasyon na ang target po rito is yung tatay po nung dalawang biktima na kambal. No, it so happen na hindi po tinamaan itong ating primary target nila at ang tinamaan naman itong bata na actually yung victim dito is kambal. No, tinamaan yung isa sa binte, nag-through and through, no, tumagos yung bala pero ngayon stable condition na yung bata pero nandun pa rin sa ospital. Samantalang yung kanyang kakambal naman natalsikan lang nung nabasag no na salamin gawa nung pamamaril doon sa kanilang pamamahay at ngayon naman no kahapon pa lang naka-outpatient na sila. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, formal na ipinagkaloob ng tanggapan ni BT Member of Parliament Attorney Kitim Kadatuan Jr. sa pamamagitan ng Samkids program. Kasama si ICM Abduropa sa Migabar makakuha ang ayuda na binubuo ng 2,000 na sako ng 10 kilong bigas at 2,000 food packs para sa mga residente ng Marawi City. Sinagawa na ito ang turnover ceremony sa Marawi Convention Center sa Barangay Dato sa Dansalan. Ang bawat food pack ay naglalaman ng noodles, sardinas, corned beef, crackers, isang litrong tubig, kape at gatas. Tinanggap ang mga pinagkaloob na ayuda ni Dr. Kamid Gandamra Jr., Pangulo ng Liga ng Barangay sa Marawi City. Ayon sa tanggapan ni MP Kadatuan, bahagi ng patuloy itong programang pamamahagi ng ayuda upang masuportahan ng kapakanan ng mga residente, mapalakas ang katatagan ng mga komunidad at matiyak na may sapat na pagkain ang mga pamilyang nangangailangan. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City, kahapon po ito isinagwa mga kasama itong aktibidad sa Barangay Rosa Ridge No. 4 na kung saan pinasalamatan ni Kapitana Muhajida Omar Abrasado ang tanggapan ni BTA Deputy Speaker MP Romeo Sema sa kanyang ipinagkaloob na serbisyo sa barangay. Ganon din ang Bangsamoro Government ni Chief Minister Abdurrahman Samigambar makakuha kanya pong pinasalamatan sa mga tulong na ibinibigay. Unang radyo, unang balita. Ito po kami nagpapasalamat sa office ng Chief Minister Abdurrahman makakuha kay MP Romeo Sema sa ginawa nilang medical mission sa aming barangay. Sa ating partners, KCC Mall, sa Project Tabang Barn, sa ating mga doctors galing sa City Health, maraming salamat. Sa lahat po na nandito, especially sa ating mga constituents na nag-participate ngayong umaga. So itong programang ito, malaking tulong po sa atin, no? Hindi lang po dito sa RH4, sa lahat po ng may mga kakulangan, no, ng budget, sa hirap sa buhay. Hindi lang po itong programa ito, hindi po, wala pong pinipiling pagservisyohan. Sino po yung willing magpunta dito, magpa-check up, open po ang barangay, open po ang medical mission na ito para sa lahat. Kasi ang gusto natin dito is serbisyong totoo. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, kinilala bilang rank 1 top performing representative sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Congresswoman Bay Dimple Mastura ayon sa RMMD o RPMD, Boses ng Bayan Index of Governance, Trust and Performance Ratings. Anyang pagkilalang ito ay patunay ng patuloy na tiwala at suporta ng mga kababayan sa serbisyong may puso at malasakit sa sama-sama niyang isinusulong. Labis ang pasasalamat ni Kong Biden Paul Mastura sa bawat mga residente ng Maguindanao del Norte at Cotabato City sa patuloy na pagtitiwala. Inihag niya na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa bawat pamilyang kanyang napagsilbihan at sa bawat kalimon na naging katuwang sa kanyang adhikain. Dahil dito ay mas lalo pa niyang paigtingin ang tapat, mabilis at makataong paglilingkod. Tuloy-tuloy ang serbisyong may puso para sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita.
Oras natin ganap ng alas 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumalap po ng balita. Balikan natin sa radyoman.webs. Ama ng tahanan patay sa pagtaob ng isang bangka sa bayan po ng Buldon. Sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto. Wala ng buhay na makarating sa ospital ang isang ama ng tahanan matapos maubusan ng lakas sa paglalangoy nang tumaob ang isang bangkang timano na naganap alas 5:40 ng hapon sa ilog ng Sitio Macalian, Barangay Edcor, Buldon, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa Buldon MPS, ang biktima ay kinilalang si Cyrus Martinez, nasa tamang edad, meat vendor, residente na Poblasyon 8 sa Midsayap, North Cotabato. Lumalabas sa investigasyon ng PNP, kabilang si Ginoong Martinez sa 12 sakay ng bangka na ginamit pantawid kung saan isang lubid ang ginawang gabay para makarating sa kabilang pampang nang biglang naputol ito at nawala na ng balanse. Tumila po ng mga sakay nito sa malalim na parte ng ilog at kanya-kanya nang langoy para maisalbang buhay ng mga ito. Subalit ang biktima ang minalas makarang maubusan ng lakas sa paglalangoy. Ayon naman sa kahanak ng biktima, nahirapan si Martinez lumangoy dahil nakasuot noon ito ng maong na pantalon at jacket, dahilan na hindi na gaano nga nakagalaw ng maayos. Wala nang nagawang pamilya ng biktima dahil sa insidente kung saan kinuha na lamang ang katawan nito para maiuwi sa kanilang bayan at mabigyan ng maayos na libing. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manets, abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Natweb sa balitang yan. Samantala, isa patay, 2 arestado sa police operation sa Lanao Sur. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasawi ang isang pinag-iinalang drug pusher habang dalawa nitong kasamahan ang naaresto sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Matling, Malabang sa Lanao del Sur. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si alias Fahad na umano'y ng laban at nagpaputok umano ng baril laban sa mga operatiba at nagresulta sa maikling engkwentro. Samantala, nahuli naman ang dalawa nitong kasamahan na sina alias Mona Lisa at Abdul. Pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Unit ng PROBAR. Katuwang militar ang naturang operasyon kung saan nasamsam ang mahigit 362 na gramo ng pinag-iinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit kumulang 2.4 million pesos. Bukod sa illegal na droga, na-recover din sa lugar ang isang sasakyan, caliber .38 na baril, mga bala at bypass money. Nasa kustodiya na ng Malabang Municipal Police Station ang mga naarestong sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, mga sibilyang apektado ng tensyon sa Nabalawag humingi ng tulong. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Saw. DXMY. Tatak RMN. Patuloy ang mahigpit na koordinasyon at monitoring sa sitwasyon sa Barangay Kadigasan sa pangunan ni Barangay Chairperson Honorable Jasmine Muhammad sa bayan ng Nabalawag sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Katuwang ang mga kinaukulang ahensya at security forces upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Samantala, nanawagan ng mga residenteng apektado ng umiiral na tensyon sa mga kinaukulang opisyal na magsagawa ng agarang aksyon. Ayon sa kanila, ang mga sibilyan ay patuloy na nagsasakripisyo at labis na naapektuhan sa sitwasyon. Patuloy namang hinikayat ng mga otoridad ang publiko na manatiling kalmado, maging mapanuri sa mga natatanggap na impormasyon at susunod lamang sa mga opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan at mga kinaukulang ahensya. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa Radyoman Daisy. Sinasabing MSSD pinagtibay ang suporta sa National at Farm Convergence Initiative. Milyon-milyong pondo para sa B-Cares, Person with Disability at Orphans. Idilaan sa detalye sa Radyoman Daisy Mangot. DXMY. Tatak
RMN Report. Muling pinagtibay ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang buong suporta nito sa joint national at regional initiatives ng national at bangsamoro governments sa ginanap na convergence program sa Dato Udinsin Suhat kahapon July 22. Sa naturang aktibidad, inilaan ng MSSD ang malaking pondo para sa mga pangunahing tulong pinansyal sa rehiyon, kabilang ang 560 million pesos para sa Bangsamoro Critical Assistance in Response to Emergency Situations o BCARES program, 540 million pesos para sa Kalinga sa May Kapansanan program, at 122.64 million pesos para sa KUPKUP program para sa mga ulilang kabataan. Patuloy umano na makikipagtulungan ang MSSD sa iba't ibang sangay ng gobyerno upang direktang maihatid ang mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad sa buong Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Silipin muna mga kasama resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2, Swertres lumabas sa 186, samantalang 5 PM naman na Swertres 105. Alas 9, Swertres 123. 4D naman kagabing alas 9, lumabas 0484. Ang tumoy 484 sa milyones na pa-premyo 645. Nasa 17.8 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 08, 14, 39, 29, 01 at 13. Samantalang sa mas malaking papremyo, Grand Lotto 655, nasa 89.2 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 15, 24, 36, 10, 48 at 55. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning kay Abdul Sumagayan sa Layog Pagalungan. Umuulan din po ba dyan sa inyo? Kanurayda Dungguan. Salam sa Nunguan Pikit kay John Vincent Samson, kay babaeng probinsyana ng Pigkawayan, kay Dato Mike Benito nakikinig sa bahagi po ng Tabiran, at kay Mambay Mems Balaw sa area po ng RH11. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Monday si update sa mga marites. Inanunsyo ng historia na si Xiao Chua ang nalalapit na pelikulang Liwanag at Dilim, General Emilio Jacinto. Isang biopic tungkol sa buhay ng bayani at umaasang mapabilang ito sa Metro Manila Film Festival o MMFF. Sa Facebook post ni Chua, sinabi niyang isa ito sa mga proyektong pinakamarami ang kanyang naging partisipasyon mula sa pagbuo ng konsepto hanggang sa produksyon. Gagampanan umano ni Gerald Santos ang papel ni Emilio Jacinto habang ididirect ni Romel Ramilo. Magbabalik naman sina Sid Lucero bilang Andres Bonifacio at Alden Richards bilang Jose Rizal, na dati na nilang ginampanan sa mga seryeng Katipunan at Ilustrado. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday si update sa mga marites. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Gyala Abo, good morning. Kay Parid Sabdorak Manimpal at kay Jonrel Singkuya sa bahagi po ng Alyosan, kay Sir Dats Abdur Aragasi. May Dats Aragasi sa bahagi po ng RH9, good morning, na nakikinig na po sa DXMY. At kay Sir Ab sa Mitimbang, ang City Administrator po natin, good morning sa Lugay-Lugay. Susunod na si Radyo Manda 12 sabang sa programang Straight to the Point ngayong araw po ng Webes. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Nathan Kilaton at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang bukas, Tatak Ariman.